pag-amyenda sa Electric Power Industry Regulation Act, o itong EPIRA Law, suportado ng liderato ng Kamara. Yan ay para mapababa ang singil sa kuryente sa bansa. Kada buwan kasi, pag dumating, andyan na si Judith. Kilala si Judith. Pag nandyan na si Judith, wala na. Problema na ilan natin mga kababayan. So, kausapin natin ngayon sila Union, 1st District Congressman Francisco Paulo Ortega. Congressman Ortega, magandang umaga. This is Aljo Bendijo, sir. Live na po tayo sa PTV. Magandang umaga po. Opo, at Radyo Pilipinas sa Punto Sintado Reload. Sa ngalan po ni Kong Erwin Tulfo, this is Aljo Bendijo. Kong, ito na po ang panawagan ngayon ng liderato ng Kamara, si Speaker Martin Romualdez, na i-reduce talaga itong electricity rates. Pero dapat i-review muna itong EPIRA Law. Para to temper itong inflation. Ano po nakikita natin pinakamainam na gawin dito, sir? Anong particular provision sa EPIRA na dapat nating i-review para mapababa talaga ang singil sa kuryente buwan-buwan? Hello? Hello? Yes, sir. Okay po ba yung line? Yes, sir. Niyo po ako? Maliwanag po. Go ahead po. Parang ito po kasi talaga yung perfect po na tiyempo since bumaba po yung inflation natin from around 3.9 to 3.7 po, Sir Aljo. So, Opo. maganda po na balikan po natin tong IPIRA kasi nga po, sa specific provision niya po, of course, yung pagbayad po ng ating kuryente, yung mga surcharges po natin. Talaga pong yun po ang isa sa minention po ng ating speaker nung huling nagpulong po sa Kongreso. Kasi yung pong pagbaba po ng presyo ng bigas na tutukan na rin po natin, nagawan natin ng mga programa. So kasunod naman po ito ngayon na babalikan po natin pag-umpisa po ng sesyon after po ng SONA. So nais yata ni Speaker talaga dito malaman kung ano bang problema ng batas. Why the law that was supposed to streamline the energy sector, unfortunately, sinasabi niya, lalong tumaas yata ang electricity rates. Opo. Yun nga po ang napag-usapan saka tinitignan po namin. Actually, kasama po namin si Congressman Erwin dyan. Opo. Nagtataka po kasi kami, syempre, yun nga po ang goal nung batas na yun para papapain po yung bayad natin po ng kuryente, pero parang kabaliktaran po yung nangyayari. May mga nakikita rin po kasi kami na mga iba't ibang problema, like po yung pagkonekta po ng transmission lines, yung mga iba-iba pong charges, pagkukulang sa utilities. Opo. Kaya feeling ko, nagdadagdag po ng added cost yun. At saka hindi naman po sa tingin po ng halos lahat po, hindi po tama na ipasa po sa consumer yung magiging additional cost po. Mali po yun. Hindi po tayo sasangayon doon. Ano ba yun? Halimbawa dyan, yung mga ninanakaw na linya ng kuryente. Yung ba'y parang, ewan ko lang kung na-resolve na yan ng mga power distributor. O baka ipapasa din yan sa mga konsumante? Parang ganun yan. Hindi po natin hahayaan na ganun. Buo po of course the majority po. Buo po yung majority na hindi po talaga, kung maaari po na hindi ipasa sa consumers, hindi po talaga kasi like for yung mga local governments po, yung mga iba-ibang local governments, karaniwan po na problema po yan, yung pagnakaw ng kuryente. Yun. Hindi po talaga ground talaga yung problema, pero nationwide din po, of course, dun sa mga magiging providers natin. Sila po ang may kaukulan na dapat na, of course, pag tinignan po natin itong batas, titignan po natin kung paano rin po yung day-to-day operations ng mga providers natin. Tsaka yung mga infra project siguro nila, Congressman, ito pong mga players natin sa industriya na talaga bang naipatupad yan? Opo, Sir Aljo. Actually, nung nagsa-start na rin po kami mag-assess, pero naka-break nga po kami. Pero hindi na, pag may chance po na magkita kami
sa mga committee meetings, parang ang nakikita po natin na isang nagiging cause ng problema, besides po dun sa mataas na presyo, nagkakaproblema po talaga sa interconnectivity mula sa supplier papunta sa tao, mula po sa national grid. Talagang tama po yung sinabi nyo, yung sa streamlining pa rin po ang isa sa Streamline. malaki na gap po nung dito po sa ating power, mga problema po natin sa power. Well, maasa po kami na at least man lang may initiative ngayon si Speaker Mualdez na hanapan ng paraan para i-reduce ang electricity rates as a way to further ease the inflation in the country. Thank you so much, La Union 1st District Congressman Francisco Paulo Ortega, sir. And good morning. Maraming salamat po, Sir Aljo. We will keep everyone posted po pa once na po nag-umpisa na po itong mga hearings na to. Okay, Maraming salamat. Salamat po.